At po, Mrs. Sanchez at baka ay dialysis. At napagtanto ko naman ngayon, sa sobra pa lang antibiotic na iniinom ko, hindi pala ako gumagaling. Salamat po sa Diyos. Hindi po masama ang uminom ng gamot. Hindi masama ang magpagamot, magpa-doktor, magpa-ospital. Kailangan ito. Kailangan ito. Kaya huwag kayong magkasala na sasabihin niyong naninira si Apo Kunching. Walang sinabing masama. Walang sinasabing masama sa inyo na kasiraan ng sino mang tao. Ngunit, doon pinagnilay ng Ama na kapag bubuhayin ng tao, lamang palang gamot mabubuhay. Pinatanggal lahat ng gamot sa Apo. Lahat. Kaya nga sinabing luko-luko eh. Bera. Baliw. At doon nagsimula ang istorya ng Espiritu sa dakong ito. Ang kaganapan kung bakit umusad ang panahon, takot tumalikod, takot umayaw, takot di gumanap. Sapagkat sa tuwinang manghihina ang loob na parang ayaw na sa mga ugali ng tao, walang pumapasok kundi ito, konstansya. Huwag mong panaigin ang ugaling pagkatao. Kung tutulad ka sa gawa ng kapwa mo, ano ang naibat, sino ang nagbago? Subalit, kung lalabanan mo ang damdamin mong iyan, uusad ang panahon, maraming makikinabang. Yan ang naging dahilan kung bakit araw-araw gustong tumugot kapag nakakakita na ng hindi maganda, kapag nakakarinig na ng hindi tama, sapagkat haka-haka nila yon, pagbibintang, pagpaparatang, ngunit salamat sa Ama. Hindi kailangang mga tuwiran, hindi kailangang bigyan ng katwiran ng katauhan. Umusad ang panahon, ganito na gawain. Na hindi namamalayan at hindi inaasahan, lalawak ang ganitong gawain na nagsimula sa ilan. Ano ngayon ang buhay na patutuo sa inyo? Sino ang nagpalago nito? Tao ba? Walang kakayahan ng isang Apo Kunching na mga siwa ng tao. Walang kakayahan ng isang Apo Kunching na mga siwa sa gawain ganito. Ngunit, hindi pinaghirapan na nabuo ang gawain ito at lalong hindi nasakitan ng loob para mabalangkas kayo. Sino ang nagbabalangkas at nagbubuo? Bakit naririto kayo? Kaya, walang dapat gawin kundi sumunod lamang at tumalima. Nang dahil wala namang nagawa si Apo Kunching sa inyo. Totoong totoo, walang nagawa si Apo Kunching sa inyo. At yan ang dapat niyong paniwalaan, walang nagawa si Apo Kunching sa inyo. Nagpaalipin lang, sumunod lang. Dahil nasiyahan, natutuwa sa bawat pagtalima. Kaya upang kayo rin ay masiyahan at matuwa, magpakatotoo kayong tumupad. Kung naririto kayo, ang damdamin ninyo ay kalimutan nyo na ang mga kung ano-ano. At kapag nananaig ang pagkatao at sinasabi na, siguro, total naman, kagabi anong oras na ako umuwi? 2 gawain, nagampanan ko na. At pagdating ko, mayroon pa rin ako sinagot hanggang sa malobat ang cellphone ko. May sumusiksik na gano'n ah. Ngunit sinusuri ko, galing pa ito sa Ama? O katwiran ko lang tao? Nanalangin po ako, Panginoon, ito po ba'y katwiran ko lamang o katwiran mo? Konstansya, mayroon bang lumalabi sa paglilingkod? At mayroon bang bilang ang paglilingkod? Sa makatwid, hindi na sa Diyos yung nagtatanim na yun sa akin. Kaya, napagdesisyonan ko na naman po na kinabukasan maglilingkod ako. Dahil hindi pala nabibilang at binibilang ang paglilingkod, kundi habang tumatalimak at sumusunod, nakikilala mo, nadarama mo ang Diyos na iyong pinanalanginan. Buhay ba ang Diyos? Ngunit sabi nga, binibigyan ka ng pagkakataon para ikay magbilang tao, sapagkat nagugutom ka, kakain ka. Inaanto ka, matutulog ka. Subalit, kapag may oras ka ng gampanin,
Hindi mo maaring idahilan, inaantok po ako eh. Hindi mo maaring idahilan, nagugutom po ako eh. Kay luwang ng oras, anak, ano ba ginawa mo? Sabi niya. Ang ginampanan mo ba? Kaya ka nagutom ay para sa akin. Kung para sa akin, kumain ka, mabubusog ka. At kung wala kang pagkain, dudulutan kita. Doon na nga pumapasok ang mga lingkod ay hindi niya pinahihintulutang kulangin sa pagkain. Oh, mga lingkod, nagkulang na ba kayo sa pagkain? Nagutom na ba kayo? Kaya, nang paparito na, sa dakong yun, nasilip na yung mga sasakyan. Nangusap. Kung pinakinggan mo kaya ang sarili mo, anak, minithi mo pang pumarito. Alalahanin mo ang mga naghihintay na ito. Alalahanin mo ang mga sinugo kong nangangailangan. Hindi man lahat sila'y totoo at tapat, ngunit ang marapat sila'y tatanggap. Mga minamahal, tandaan po ninyo, sa bawat araw na paglilingkod ng bawat isang naglilingkod, ang mithiin ay makapaglingkod ng tapat. Ang mithiin ay makinabang ang kapwa. Ang mithiin, dahil sa Ama, tumalima, sumunod sa Kanya. Hindi dahil gusto'y makilala ang sarili nila. Ang mga naririto, nagsisikap, nagsusumakit na maglingkod. At ang mga tapat, nagpupumiglas ang kanilang damdamin, ang kanilang kaisipan, na sumunod, tumalima. Katulad ng alagad na yan na pumapasok, bit-bit ang kanyang anak, sapagkat ang magulang ng kanyang apo ay wala. At siya naman, nagsisikap na makapaglingkod. Hindi niya namamalayan, ganito na pala kalaki apo niya, naglalakad na. Iyon ang sinasabing araw-araw mong paglilingkod, sa pagsisikap mo hindi ka man perpektong banal. Ngunit, alam ng Ama yung pagmimithi mong paglingkuran siya. Bakit hindi maunawaan ng tao walang perpektong tao? Bakit hinahanapan ng mga lingkod? Hindi pa ba sapat ang sila'y nagpapakasakit para lamang makapaglingkod? Iniiwanan nila ang dapat nilang iwanan, ang dapat nilang talikdan para makatupad sa layon at nasa ng Ama na pinagsisikapan nila na doon ay makasunod sila. Dahil iba't iba ang gampaning pinagkaloob, iba't iba ang kakayahan, tanggapin at hindi ng tao, iba't iba ang gampanin, iba't iba ang kaloob. Kaya, ang hindi kaya ng kapwa mo bilang paglilingkod ng katulad ng sayo, hindi hinahanap ng tapat at totoong lingkod. Katulad ng isang apo kunching, batid na batid ko ang binahagi sa akin ay hindi binahagi sa mga alagad. Kaya napagpapaumanhinan ko sila. Na kahit anong sabihin ng tao, mahal ko pa rin sila, hindi ko sila inuuto at hindi ko sila dapat utuin. Dahil katuwang ko sila sa gawain. Dahil sa hirap at ginawa, ang mga totoo pumaparito. Kahit anong malaman nila sa akin, kahit anong kasiraan ko, nandyan pa rin sila. Yun ang mga totoo na nakadama. Kahit anong kasiraang sinabi sa kanila, narinig nila, hindi pa rin sila natangay ng kanilang mga naririnig. Sapagkat totoo nilang kinilala ang isang apo kunching. Sapagkat totoo nilang nakilala. Ang isang tapat na lingkod naman, bukas ang libro. Nakabukas ang libro sa tao, sapagkat walang linilihim na masama. Nakalantad. Kung nakakatanggap sila, hindi nila kinahihiyang pinangangalandakan. Kung may nagbibigay sa kanila, hindi nila nililihim. Kaya nga sinasabi sa mga nagbibigay, kung gusto nyo, ilera kayo sa ito sa dambana para masabing kayo ang tumutulong sa amin, hindi ang mga pasyente. Subalit, dyan din nasa sa larawan ng mga totoong tumutupad, naghahandog, ayaw nilang magpakilala sa sarili nila. Dahil hindi nila gustong ipangalandakan para sumikat ang pangalan. Ngunit, hindi naman namin pwedeng ilihim dahil ang Diyos may nakikita siya sa lahat ng araw at gabi man. Kaya, hindi rin kami natatakot na ilantad nila.
Dahil alam ng Ama kung ano kami, sino kami, at sino ang nagbibigay. Kaya naman, kami namang may kahihiyan at nahihiya sa mga tinatanggap. Ginagamit naman yun kung papaano dapat gamitin sa mabuti. Hindi sa pansarili, sa apo, sa anak, sa asawa para magpasarap. Ngunit walang nakababatid. Walang nakababatid. Titingala ka sa langit, masasabi mong, salamat Ama, may mata ka. Salamat Ama, may tenga ka. Kaya nakakatingala kami sa iyo dahil alam namin, di ka namin dinadaya. At kapag may pangangailangan ng isang Apo Kunching at Marisa, magkahawak kamay. Ama, alam mo ang pangangailangan namin. Narinig ng Ama agad. Yun ang patotoo na hindi pinababayaan ang mga naglilingkod na hindi naman sarili nila dinulog. Bakit itong mensahe? Paano ka ba nananalangin? Sa kapakanan mo lang ba? Sa sariling kapakanan mo lang ba doon ka dumudulog? O kung tumutulong ka man sa kapwa mo? Naalala mo ba yung kapwa mo mga lingkod na nagpapakatotoo kung tapat ka? Ang tunay na lingkod at tapat na lingkod, nakikilala niya yung kapwa niya, lingkod na tapat at totoo. Kaya, ang tunay na lingkod na nagpapakatotoo, ang kakayahan niya, gustong ibigay sa kapwa niya. Doon sa mga wala. Sapagkat upang lumago ang gawain, upang ang pagpapalaganap ng mabuti, mabuting balita, mabuting gawa, ay pag-isahin ng mga tapat at totoo. Subalit hindi nagsisiraan. Hindi nagpapaligsahan para silang sumikat, para silang matanyag. Dahil wala kang pangarap na lumaganap sa daigdig ang pangalan mo. Dahil wala kang pangarap na ang pangalan mo'y isigaw ng tao. Kundi ang pangarap mo, isigaw ang pangalan ng Ama. Makilala ang Ama. Kaya naman, ang mga naglilingkod sa pamamagitan ng totoong espiritu, hindi sila naghahanap na sila'y pasalamatan. Ngunit at pasubali, dahil buhay ang Ama na pinaglilingkuran nila, ang Ama nagbibigay kaparaanan para aliwin sila, para makilala ang ginagawa nila, para malantad ang ginagawa nila, ngunit hindi nila malalaman ang lihim na pakikipagniig at pakikipag-usap, sapagkat hindi sila makatutupad magagaganap kung walang pinababatid ang espiritu ng katotohanan. At wala silang masasabi kapag hindi siyang nangusap. Kaya naman, ang mga nagmumulang salita sa kanila, hindi nila pinagmamalaki. Hindi nila pinagyayabang, sapagkat alam nila, hindi sa kanila yun. Ang mga gumaling, hindi nila sinabing, napagaling kita, ako nang gamot sa'yo, sapagkat alam nila, hindi sila gumamot at hindi sila nagpapagamot at nagpapagaling. Ang nagpapagamot ay ang tao, at ang ginagamot nila ay ang may karamdaman. Kaya tanong wika ng Kristo, ang nangangailangan sa akin ay ang mga may sakit, ngunit ang walang sakit, hindi nila ako hanapin. Kaya nga, kung hinahanap mo ay ang kagalingan ng kaluluwa mo, hanapin mo ang Kristo. Sapagkat araw-araw kailangan mo ang Kristo. Araw-araw kailangan mo Espiritu Santo. Araw-araw kailangan mo'y Ama. Kaya hindi maaaring sabihin ng tao, magaling na ako. Alam ko na lahat. Natutunan ko na lahat yun. Nagbabasa naman ako ng Biblia. Gaano man ay kakatotoo yung mga nangangaral na yan? Oo. Sana nga, alam na lahat ng mga nagbabasa ang kaukulan na ang liwanag na namumutawi sa labi mo ay ang patutuong sa gawa mo'y nakakakita ang kapwa mo. Buhay bang Ama? Sapagkat lahat ng taong magaling maaaring makapagsalita ng mabuti. Lahat ng tao may katalinuhan maaaring makapagsalita ng maganda. Subalit, hindi doon nasusukat ng Ama, kundi doon sa gawa nila. Na ang salita may kalakip na gawa. Mga mahal, yan ang ginampanan ng Kristo. Yan ang ginawa ng Kristo. Ginampanan ng salita. Nang sabihin niya yung pag-ibig, sinisigurado niyang may pag-ibig siya sa puso niya. Kaya naman,
pinakita niya ang pagmamahal sa mga anak ng Ama. Nang sabihin niya, ang katagang, huwag kayong mapagpaimbabaw. Sinisigurado niya, hindi siya mapagpaimbabaw na tao sapagkat siya'y tapat at totoo. Ngayon, mga minamahal, siguraduhin ang sarili ng bawat isa. Ang pag-ibig ay nasa puso upang mabuhay ang pakikipag-totoo sa Ama. Pagmamahal na dapat ay maramdaman ng kapwa-tao. Kaya't ang mga nagsusumikap at nagsusumakit makatalima, kumisan nangusap ng Espiritu, hindi ko ibibigay yan, ngunit sa katapatan nila binigay. At kung minsan na may susubukan sila, ibibigay ko yan anak, ngunit sa kanilang pagtitiis, para makita ng Ama kung magtitiis pa, hindi pa binibigay. Suriin niyong mabuti para matanto nyo. Kung minsan, may panalangin kang kay bilis tanggapin, kay bilis mong makita, kay bilis mong makamtan. Subalit, may pinapanalangin ka na para bagang di ka naririnig ng Ama, para bagang di ka pinagbibigyan. Tatanungin mo ngayon ang sarili mo, matwid po ba ang dalangin ko sa iyo? Kung hindi po ito nararapat, Panginoon ko, kalooban mong maghari sapagkat ikaw ang nakakaalam ng mabuti sa aking buhay. Doon, mararamdaman mo. Hindi pa niya binibigay sa iyo yung hinihiling mo, bakit nakakausad ka sa maghapon? Bakit nakakahulagpos ka sa magdamag? Bakit nakakayanan mo? Bakit nagkakaroon katugunan ng lahat ng kailangan mo? Samantalang ang hinihingi mo'y pera, wala ka namang perang binibigay sa iyo. Yaw na nga ang patuto ng Ama. Ang lahat may paraan sa Kanya, ang lahat may dahilan siya. Hinihiling mo, gumaling ka, ba't hindi ka pa namang pinagagaling? Bakit nakakahulagpos ka sa maghapon? Hanggang sa isang araw, hindi mo namamalayan, ang kagalingan mo'y nasa iyo na pala. Ganon kumilos ang Ama. Hindi sa lahat ng sandali, magic, sapagkat hindi siya nagmamagic, siya gumagawa ng himala. At ang himalang ito'y nabubuhay sa mga anak niyang nagtitiwala. Mga mahal, huminga nga kayo ng malalim. Naramdaman niyo na ba ang Amang nagpapahalaga sa buhay niyo? Huminga pa kayo ng malalim. Naadaman niyo ba ang Amang nagmamahal ng tapat sa inyo? Huminga pa kayo ng malalim. Naramdaman niyo ba na siya'y buhay sa puso niyo? Napakahalaga niyan, sapagkat kung ito'y nararamdaman ninyo, araw at gabi, aasa kayo habang may buhay, may gagawin siya sa inyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko, yan ang hinahanap ng tao na di makita, ngunit at pasubali, kapag pinagtiwalaan mo, ikaw mismo, hindi mo man hanapin, di ka naman maghanap man, hindi ka naman maghanap, makikita mo pa rin kung paano siya kumilos sa iyong buhay. Pagpalain kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. At kung tatanungin ka nga bilang sangapukunsin, paano mo naramdaman? Mahirap ngang ipaliwanag. Sapagkat yung nararamdaman ay sangapukunsin, kung hindi mo nararamdaman, di mo nga maunawaan. Ngunit, ibinahagi, pinamahagi, kaya't dumami ang mga naging lingkod. Kung buhay ang paglilingkod nyo,